So, ayun guys, another video na naman para sa stud natin. Kanina, uh, nag-ano tayo, um, so basics pa rin naman pag-aaralan natin. Kanina, ginawa natin yung geometry ng structure natin. Ang ginamit natin is si translational repeat. Ngayon, ang gagamitin natin is si structure wizard. Ang pagkakaiba ni structure wizard and ni translational repeat is si structure wizard is madali siya kumpara kay translational repeat. Madali rin naman ang translational repeat. Ang ano lang doon is mapapatagal ka kasi paulit-ulit yung ginagawa mo, tinitingnan mo yung video, tinitingnan mo yung mga nodes, yung dimensions niya lahat isa-isa. Kay structure wizard kasi, ang papakita ko na lang sa inyo, open na si structure wizard. Kung makikita nyo, marami siya. Truss models, pre-models, composite models, surface plate models. So makikita nyo, may spherical surface. May spherical surface. Ayusin ko na lang. So for the sake of the video, wala ko ibahin. Diameter, base diameter, wala ko ibahin sa kanila. Apply. So kung makikita nyo, ito siya. So, kung gagawin natin structure natin is mag-frame models tayo. Specifically, si B-frame. Kung makikita nyo, ay, nakapit pala siya. So, bilhin muna natin unit. Naka-metric tayo dito. Ano tayo? Punta ka sa file. Select units. Meters. Okay. B-frame. Makikita nyo, pindutin nyo. Length, height, and width. So, ayan ang ibahin natin dyan. So, pupunta tayo sa may plano natin. Yung length sa width is pwedeng, kung makikita nyo si D, ito. Papakita ko si D. Si D. Di kasi kita yung mouse ko sa video eh. Ayan si D. Pwede siyang along D or along si number 5. Si number 5, tas along D. Si length and width natin, pwede siya magkamali. Pero, gagawin na lang natin si length and si D. So, kung makikita mo, si length is 10.5 meters and meron siyang, tapos si width natin is 8 meters along si y-axis. Along si x-axis natin is si D na may 10.5 meters. So, punta tayo kay B-frame. Yung height pala. Tingnan natin yung height. Tapos yung height natin is mula ground level, makita nyo, level 1, level 2, level 3, and top of roof beam, roof apex. So, hanggang 4 lang tayo. Mula tayo sa level 1 hanggang sa top of roof beam. So, 3.2 times 3 is 9.6 meters. So, kung makikita nyo rin, pag pinindot ko, number of base along length, ang ibig sabihin lang ng base is, kunyari, eto, di ba, meron tayong level 1 hanggang top of roof beam. Makikita natin may third floor siya, so per portal. Ibig sabihin niyan, ang number of base niyan is 3. So, kung dito natin ibabase sa may plano natin, medyo magulo siya. Kaya, iano muna natin, ayusin muna natin. So, B-frames, 10.5. Ay, wait lang. Sorry guys. 10.5, height natin is 9.6. Width natin is 8 meters. Number of bay lengths mula kay 10.5 ay 3. 3 din. And si width natin is 2 lang. So, pindutin lang natin yung apply. Makikita natin, maayos na. Pindut natin apply. So, kung makikita natin, hindi siya katulad nung pinaka-plano natin. Kasi di siya at the shape yung building natin, di siya perfectly square. Kung makikita nyo, katulad ng sinabi ko sa last video natin. So, lipat muna natin dapat siya dito. Sa may stud natin. Paano natin siya ililipat? So, malilipat mo siya, makikita mo, pindutin mo yung file. Merge. Model with stud pro model. Would you like to transfer merge this prototype into stud pro? Yes.
So kung ano natin, 'di ba, ang node 1 natin lagi si 000. So lagi natin tong si 00 si XYZ si global axis natin. Pwede din natin okay. And ayun, nalipat na. So yung sinasabi ko kanina na di natin maayos yung shape niya dahil oddly shape siya, maayos natin mamaya pag nag-advance model, maayos natin sa next video pag nag-advance modeling na tayo. So kung i-view nyo siya, top view, ito. Ang hinahanap natin is yung square dito. Kung pagbabasihan nyo yung top view nito sa top view ng plano, nasan ba? Yan, magkaiba siya, di ba? Magkaiba. So mamaya ayusin natin sa advanced modeling. So ayun lang. See you sa next video guys. Another day, another stud video na naman. Bye!